Plano mo ba bumili ng kondo ngayon? Tama ba ang timing? Kikita ba ako? O malulugi? Yan ang pag-usapan natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang painful truth ba bumili ng kondo ngayon o wise na maghintay. Pag-uusapan na natin 3 signs kung bakit hindi ka dapat pumasok sa condominium unit. Sign number 1, bibili ka dahil trending. Okay, hindi yan strategy. Number 2, umaasa ka sa sure ball na appreciation na hindi mo alam yung demand sa area. Number 3, hindi mo alam kung paano kumita ang kondo kasi nga na-hype ka lang. Pero alam mo, naintindihan ko karamihan po sa atin, lalo na mga kababayan nating OFW, na ang parating tanong, Chinky, kaya ko ba yung monthly? Paano na kung walang magre-rent? Paano kung bumaba ang presyo? Kaya nga sa video na ito, pag-uusapan po natin, paano ba umandar ang ekonomiya ng kondo bilang lifestyle or isang investment tool? Bakit ba nalulugi? Ano ang ginagawa ng mga condo developers? Yan po ang pag-usapan natin. So, una, kailangan maunawaan muna natin that condo is a tool, not a trophy. Marami po kasi parang bumibili ng condo pang flex, no? Ay, may condo na ako, may investment na ako. Hindi yan ang goal. Let's break it down. Pinakaunang goal talaga. First, it's a lifestyle tool. Para sa akin, when you say lifestyle, yung ano ba klaseng lifestyle mo? May mga iba talagang bumibili ng condo dahil nga sa traffic. So, more or less, they travel 2 hours papasok sa office, 2 hours papasok. That's 4 hours times 20 days. That's around more or less 80 hours divided by 24. That's 3 days in a month. That's 1 month in a year. So, in other words, kung makakasave ka ng 4 hours of daily traffic, that's value. Yung number of hours save mo, time, money, gasoline, resources, di ba? Mas marami ka pang magagawa. Next, condo is a financial tool. Kailangan po natin maintindihan itong financial tool na ito, pinapakita po talaga. Di ba? The goal of a tool is to make your life easier. Kung bibili ka ng condo, make sure it's making your life easier, not harder. Hindi pa bigat. Treat your condo like a strategic tool na may chance pong kumita. Nako, if you treat it like a trophy, sakit sa bulsa. Kaya nga, bago tayo bumili, kailangan tama po ang ating expectation. Bakit? Kung mali ang expectation mo, delikado. Most people lose money not because of a bad condo, but because mali lang talagang iba yung expectation sa reality. Mali ang segment na pinasok, mali ang timeline, mali rin ang purpose. So, like for example, ito yung mga scenarios na guaranteed rental siya. Hindi, may magre-rent yan, pero oversupply sa area. Ataas yan, pero wala nang demand sa unit kasi nga masyado maliit. Ang hinahanap ng tao, mga 2 bedrooms, meron sa'yo, studio. Airbnb ko na to. Oo, pero bawal pala sa building. Di, nagigets nyo. Kung average ang research mo, ay nako, above average ang risk mo. Kaya nga, check the rent para sa akin, no? Bago ka talaga mag-invest, check the area. Magkano ba talaga ang prices doon? Tumataas ba yung presyo based on the past performance? Nung binili ba nila nito, nag-appreciate na ba? Kahit na hindi same developer. Check nyo na rin yung area. Tumaas na ba yung kanilang investment from the original price to right now? And then, next, also, pa-check mo na rin. Kung gusto mo talaga pa Airbnb, make sure na allowed. Sa dami na po nangyayari ngayon. Bibigyan kita ng pointer. Ano kaya mangyayari sa condo market right now? In order for you to evaluate sa decision-making process mo, should you buy right now? Hindi. Whether we like it or not, developers will keep building. Demand, nandyan pa rin eh. Ang problema lang talaga para sa mga ibang tao talaga hindi nila afford yung presyo na yun. Pero nandun ang demand. Pero lalo na sa upscale buyers, meron at bibili. Probably yung nahirapan lang yung mga mid at saka lower end, pero yung mga per mid at the same time, yung mga upscale buyers, mga may kaya, walang problema yan. And then investors, mayroon pa rin papasok. Definitely, lalo na yung mga kababayan nating OFWs and especially foreigners. Why? Ang foreigners kasi they can own their condominium unit but not land. Ang next na gagawin yan ng mga developers, they will do much pre-selling at the same time they will give generous discount. Believe me, right now kung meron man silang oversupply ng isang area, this is the time for you to haggle. This is the time for you to negotiate longer payment terms, or if not naman, kung meron kayong cash, makakuha kayo ng big cash discount. So anong ibig sabihin po nito sa iyo as a buyer? Number 1, hindi mo kontrolado ang pricing ng developer. Pero kontrolado mo kung saan ka bibili at kailan ka papasok. Do you agree? So, my suggestion to you is this. Don't expect a massive crash. Hindi siya realistic. Yes, medyo nag-a-adjust ang prices because of some areas. Like for example, pero yung area ng BGC, ganun pa rin, malakas pa rin. Makati, okay pa rin. Meron talaga yung mga ibang area na yun nga, umalis na po yung mga nagre-rent sa kanila. So may distress sellers, may resale units, may foreclosed units. Meron ding opportunity
opportunity, alam mo sa pang opportunity na hindi pinapansin, yung mga older units or older buildings with good management pero maganda pa rin unit, maganda yung presyo. So here's the good news. Kung patient ka, educated ka at marunong ka mag due diligence, malaki ang chance ngayon na makahanap ng sulit at hindi overpriced. I hope that you are enlightened with this episode. If you are enlightened, type enlightened sa episode na ito. Please do subscribe in this channel. Thank you very much. This is Chinky Tan saying, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.